guys, welcome to this video. Sa video nga pala na to, mapapanood nyo ang buhay ng isang IT student. Pero bago ang lahat, Sa video din na to, malalaman nyo rin kung ano ba talaga ang identity. Pero bago yan, panoorin nyo muna ang buhay ng isang IT student. sorry guys, ang pangit ng intro. Ako si Leymar, isang IT student, tamad, pero may pangarap. Sa video nga pala na to, magkikita-kita kami ng aking mga kagrupo para pag-usapan kung ano nga magagawin namin sa project na to. So what's up guys, nandito nga pala ako ngayon sa tulay ng Bustos at nakipapasok na ng BSU Bustos. At pupuntahan ko yung mga kagrupo ko para mag-usap-usap kami about sa projects. Ang dami namin project guys. Nag-grabe nga pala ako kanina. Na rin pala to sa sa mga challenges bilang isang IT student. Bilang IT student, bilang isang estudyante. Na yung traffic talaga guys. Malaking challenges talaga yun. Lalo na pag na-late ka. May pa yung mga part niya sa attendance, ayun, absent ka na. Matulog ng maaga, huwag magpuyat sa maling tao para di malate. So guys, update ko na lang kayo kapag nasa Besyo na ako. So what's up guys, so nandito na ako sa Besyo Bustos at ito na ito akong kasama, si Carmela. So guys, papalit ako kasama si Carmela. Hello guys. So nandito na kami sa Besyo, napakainit. Kulang pa kami ng dalawa. Nasa loob ata yung isa namin ka-group. What's up guys? Nandito na isa namin kasama na si Rashid. Nagngangaw-ngaw. So, kaway ka muna sa camera pre. So yun, kompleto na kaming apat. At kami ay magme-meeting na, magpupulong-pulong upang alamin nung aming gagawin. So yan guys. Hey! So ayun na nga, napag-usapan na namin kung ano yung gagawin namin sa project na to. Kaya guys, manood lang kayo huwag kayong aalis. Hi guys! Ako nga pala si Rashid Pulido, isang second year student ng BSIT 2E. Sa vlog na to, makikita nyo kung anong ginagawa namin sa pang-araw-araw na buhay namin at kung paano namin tinatapos sa mga project namin. Habang pinapanood nyo ang daily vlog ko, i-inform ko kayo sa isang mahalagang topic. Ang topic na identity theft. Ano nga ba yung identity theft? Ito ay ang pagnanakaw ng impormasyon o pagkakakilanlan ng isang tao. Kadalasang gamit ito sa online o personal na impormasyon. Ito ay krimen na kung saan ang mga magnanakaw ay kukuha ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday at social security number upang gumawa ng transaksyon o krimen sa pangalan ng biktima. Halimbawa, maaaring gamitin ng impormasyong ito upang kumuha ng utang, magbukas ng mga bagong account, o maging pumasok sa mga kriminal na aktibidad. Ang mga biktima ng identity theft ay maaaring magdusa ng mga pinansyal at legal na pinsala na maaaring mahirap ng baguhin o ayusin. Kaya't importante na maging maingat sa pagbibigay ng impormasyon at magkaroon ng mga hakbang upang protektahan ang ating mga personal na datos. At hindi nga maliit na pinsala lang ang nangyayari sa buong mundo dahil sa identity theft taon-taon. Sa US pa lang, over 100,000 na ang nare-report taon-taon. 50,000 dito ay identity theft at 50,000 dito ay personal data breaches naman. Tinataya nga na 8.8 billion ang naging gastos ng buong Amerika dahil sa online fraud at yun ay sa 2022 pa lang. Hindi nga dapat ipagwalang bahala ang identity theft dahil napakalaki na nagagastos at mga napiperwisyo nito. Kaya sa mga susunod na daily vlog ng mga kagroup ko, papanood nyo kung paano nangyayari ang identity theft at kung ano ang mga solusyon para maiwasan ito. Habang napapanood nyo yun, tatapusin ko naman tong project ko para wala na akong iniintindi. Salamat sa panonood! Hi guys, ako nga pala si Carmela Moya.
isang second year student sa kursong BSIT. Sa vlog na to, malalaman nyo kung ano ba yung araw-araw namin ginagawang mga BSIT student. Tara at panoodin nyo ako kung paano gumawa ng project. Pero habang pinapanood nyo ako, sasabihin ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng identity theft. Pero ano nga ba ang identity theft? Kagaya ng sinabi ng una kong kagrupo, ang identity theft ay nangyayari kapag ninakaw ng iba ang personal na impormasyon natin tulad ng pangalan, birthday o social security number para gamitin ito sa masamang paraan. Pero baka naiisip mo, paano ba nila nagagawa yon? Madaming paraan para magawa ang identity theft. Una na dyan ay ang phishing. Sa phishing, ang mga scammer ay nagpapadala ng mga peking email o mensahe na nagpapanggap sila na galing sa lehitimong organisasyon upang lokohin yung mga tao na magbigay ng sensitibong impormasyon tulad ng ating password, numero ng credit card o mga social security numbers. Ang pangalawa ay ang data breaches. Dito naman yung mga hacker ay pumapasok sila sa database ng malalaking kumpanya o kaya mga organisasyon upang manakaw nila yung malalaking dami ng personal na information ng mga empleyado o mga staff ng organisasyon na yon, tulad ng username, password o detalye ng credit card. Sa pangatlo naman ay ang social engineering. Dito naman sa social engineering, ang mga scammer ay pinipilit yung tao na ibunyag yung personal na informasyon nila sa pamamagitan ng pagpapanggap na kunwari isa silang mapagkakatiwalaang tao o kaya otoridad. Kadalasan, ang ginagamit nila ay pagtawag sa mga tao o kaya personal na pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang susunod naman ay ang dumpster diving. Dito naman, ang mga magnanakaw ng identity ay naghahanap sa mga basurahan ng mga dokumento na naglalaman ng personal na informasyon na tinapon na ng mga tao. Ang mga example na dito ay yung mga parcel natin galing sa mga online shopping. May mga nakalagay doon na personal information natin na pwede nilang makuha. At yan lamang yung mga ilan na halimbawa kung paano nangyayari ang identity theft. Kaya mahalaga ang manatiling maingat at protektahan ang personal na impormasyon natin upang hindi tayo mabiktima. Mas madami pa kayong matututunan sa mga susunod na mga daily vlog. Ako nga pala si Jamie Shane C. Santos, isang BSIT student. At ipapakita ko sa inyo ang challenges ko bilang IT student. Isa sa mga challenges ko bilang IT student is di ko talaga maintindihan yung mga lessons, kakaloka. Di siya kaya ng brain cells ko. Minsan nga napapaisip ako para dito ba talaga ako sa course na to. Hindi ko nga alam kung tama yung ginagawa ko. Pakiramdam ko, pinagtitripan ako ng mundo eh. Dami ko pang gagawin tapos di ko pa alam kung tama ba yung mga ginagawa ko. Minsan nga napapatanong pa ako, tama pa ba itong pinapasok ko? Minsan nga gusto ko na nga lang din maging kamote o patatas na lang eh. Alam ko dapat i-enjoy like college life pero nakaka-stress talaga siya eh. Nakaka-stress talaga eh. Well, nag-enjoy naman ako pagka gumagala. Pero nakaka-stress talaga. Gusto ko lang naman makapagtapos sa pag-aaral. Ay, nako. Sana balang araw magbunga na maganda tong ginagawa ko. Ang daming gawain ngayon pero magre-reklamo muna ako bago ko gawin lahat yun. Basta gagawin ko yun pero magre-reklamo muna ako. Gusto ko lang naman makagraduate. Ay. Yun lang, salamat sa pakikinig ng challenges ko. Ay mali, rant pala. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo kung anong impacts ng identity theft sa mga naging biktima nito. Maraming impacts or consequence ang pwedeng maranasan ng biktima dito. Pero ang karaniwan dito ay ang financial loss kasi yung bank accounts nila pwedeng ma-wipe out. Yung mga jobs tsaka valuable possessions nila pwedeng mawala. Tsaka yung credit history nila pwedeng madamay. At hindi lang yon, pwede pa silang maaresto sa crimes na hindi naman nila ginawa. Pero dahil pagkakakilanlan nga nila yun nandun, sila pa rin yung magsasuffer dun sa consequence nila. Tsaka pwede rin masira yung image nila kasi nga ginamit sa masamang bagay yung identity nila. At hindi lang yun, marami pang iba. Hindi lang sa mga material na bagay. Pwede rin maapektuhan doon yung mental health nila.
pwede silang mahirapan magtiwala sa mga tao dahil nga dun sa nangyari. At pwede silang makaranas ng stress, ng anxiety, ng guilt, shame, at marami pang iba. Di lang yun. Wala na akong maisip. One eternity later. Ang mga common na nagiging biktima ng identity theft ay mga 30 to 39 years old. At yung mga nagiging biktima ng identity theft ay pwede silang mahirapan makakuha ng loan, ng credit card, tsaka ng mortgage. Since yung pangalan nga nila ay mayroon ng bad record. So, ayun na nga guys, no? So ngayon, nalaman nyo na kung ano nga ba ang identity theft at kung ano ang mga causes na to. At ipos ito sa biktima. Kaya naman, magbibigay ako ng mga ilang tips para ito'y maiwasan. Tip number 1. Use strong password and authentication. So guys, kailangan yung mga password natin, lalong-lalo na sa social media account, ay malalakas. Huwag kayo magpa-password ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang. Madali yung ma-hack. Tip number 2. Huwag tayo basta-basta magbibigay ng personal information kagaya ng name, address, birthday sa mga hindi naman natin kakilala dahil maaari nila itong gamitin para makapangloko. Tip number 3. Siguraduhin secured at safe ang mga credit card bago magpasa ng card number. Tip number 4. Think before you click. Huwag tayo basta-basta magpapaniwala sa mga link na yan. Kagaya ng ganito, oh. You have received 5,000 from GCash. Tip number 5. Suriin natin lagi ang ating mga online account. We are IT student. Of course, magaling kami mag-code. Ayan, daming error. We are IT students. Of course, gumagawa kami ng PPT pag malapit na pasahan. Ano ginagawa mo? Kailan pa sa ay, sa'yo na ako. We are IT students. Of course, kaibigan namin si ChatGPT. We are IT student. Of course, masipag kami mag-aral. Mga pre, kamusta projects nyo? Kamusta? Wala mo nagagawa. Ayun, ayos. We are IT students. Of course, magaling kami gumawa ng cellphone. Wala magandang gawin dito. Format ng solution yan. We are IT students. Of course, lagi kami puyat. Parang hindi naman. Salamat sa panonood and don't forget to subscribe. Bye-bye!